Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogubos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Patrabaho ka na DPWH asinman ka na syudad ka na nagadyan sa tinampo sa Del Rosario Cararayan Access Road. Sagkod niya na maabot na lamang ang Piña Francia Fiesta. Mayo pa na natatapos sa gurumok na bulos ka na trapiko. Problemado ang mga biyahero sa nasabit ng lugar. Ordinansa para sa matungkusan ang raid tagging sa laog kan naga padagos na ipig susunad sa laog mismo kan konseyo kan naga. Mga barangay na pano ni mga paratsindanin sa siyudad ka na nagat sa kada piyesta magkakaigwanin na dialogo sa parte mismo ka na opisina ka na MIPO. Masaro pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal padagos na nagaalis ngaw ang bata kan parong kan sanitary landfill. Mga residentes na nagrereklamo na. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Aksidente dyan sa parte mismo kan banwaan kan Dibmanan Camarines Sur, imbulto ang truck sa kabas asin na motorsiklo, nagkaigwanan ni na settlement. Maiwas na brownout mangyayari sa aga. Alas 6 nin pagkaaga, sagkod ng alas 6 nin pagkabanggi. Iyan sa naga asinman sa ibang porsyon sa banwaan kan Pili Camarines Sur. Iyan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang liwata, marhay na aga. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Haros sarong taon na ana nakakaagi alaga day pamananggada matapos-tapos ang patrabaho kan DPWH dyan sa barangay kan Del Rosario Cararayan Access Road na dapat sana kuta na day malampas kan bulan kan Disyembre. Ini kan nagkatalikod pa nga taon sagkod niya nagahanda na sa Piña Francia Fiesta ana mga namamanuaan ngunyan pa sana pinapahidali ana reblocking kanda City Hall. Mayo subot ni na control digdi ang City Engineers Office sa nasambit ng patrabaho. Alaga daiguta na masisibot ana syudad sa pagpapaayos kan na dalan na kuna kay tupa pirang aldaw pa sana da inatapos ana patrabaho inabisuan na ana opisina kan DPWH kung kinakaipuan perming paagi urog na tangunyanda dakulang kaulangan na anday matapos-tapos na patrabaho kan mga tinampuwa na kung sain na mamobilidad sa laog mismo kan syudad urog na tamaruso ang mga tao sa parte kan syudad kinaga para isilibrar ang Piña Francia Fiesta. Anda nasambit ng tinampo sa Del Rosario Cararayan Access Road. Iyo ana nagiging alternatibong ruta kuta na kana mga motorista na minalaog asin minaluwas digdi sa laog kanaga tanganing likayan anda grabing
pagkakagurumok kanda bulos kanda trapiko sa kada minaabot anda Piña Francia Fiesta. Alagad ini pigpara ablada subot kaidto ni Alkalde Nelson Ligacion na matatapos na ana reblocking sa bulan kan Disyembre kan nakalisa na taon na. Alagad anda pahayag na yan kana alkalde liwat na naman na nabuklo ninhuli tasagkod niya na aabuto na ninda sobra sa sarong taon asin abot na naman anda Disyembre dai pa natatapos ana nasambit ng tinampo. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagita sa lado lokal anda sarong ordinansa para manda matungkusan anda red tagging sa laog kan syudad Kinaga padagos na ibinubusol sa laog kan na konsiyo isinunad naman sa konsiyo kan na syudad Kinaga ang pinagaapod na anti-red tagging ordinansa na siyerto daang mataunin proteksyon sa karapatan kan mga tao para manda digdi matungkusan kan gobyerno kun na tama usala ang ginigibo kani sarong ipigdeklara na Korte Suprema sa banta sa buhay asin seguridad sa tao ana maga rigida taga o anda basang na maakusahan na terorista asin na saro naman sa nanginginutan na nakakaresibi kani ana mga aktivista sa laog kan na syudad Kinaga mauot na protehiran kan na mga konsyal kana syudad ang karapatan kan mga naginyo urog naman ang mga kritiko kan gobyerno ninhuli ta na haras kaya sinda urog na ana paghaharas online igwaman nining katampad na pinalidad arog na sanakan na pagkakakulong sa inot na pagbalga asin na pagmultahon kana mga mabalga sa nasambit ng ordinansa. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa niya itong detalyes kana mga barata sa lado lokal. Muslim community hagad paman ang halal restauranta sa laog kana syudad kana Naga. Buyot Paderes sa detalye. Layo din sa Naga City ang mga negosyanteng Muslim mo nila Piña Francia Festival daran sa ang kanya-kanyang mga paninda. Alagad gusto sa lokal Muslim community na iguang halal restaurant para sa inda dagos laan pagbukas kal mga halal restaurant sa Bicol region pagkatapos na ipahiling kan Department of Trade and Industry DTI ang logo kan Halal Friendly Philippines Bicol region sa nakaaging pagtelepon sa Albay. Sigon kay Mike Mustafa, Head kal Muslim Affairs Office sa Laga, garuday na ini mangyari sa termino ni Mayor Nelson Ligacion. Uli sa iba na ang dalagan kay ni. Alagan palagos ining itutulod sa masunod na alkalde kan Naga ang Peña Francia Festival ang dahilang religious event kundi igwa ining civic event na pwedeng gayon na bako lang para sa mga Katoliko. Para sa BBS News, Buyot Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga barangay na napapano ni na mga paratsyenda sa laog kan Naga sa kada piyesta, magkakaigwanin na dialogo kaibanan ana opisina kan na MIPU sa kada kaya kapiestahan na kanda Piña Francia, digdi sa laog kan syudad Kinaga, dagsaan mga paratsyenda sa mga tinampong pigigibuanin mga aktibidades. Ninuli kani, igwa naman din na mga ginigibong lakdang ana Market Enterprise and the Promotion Office o MIPU para sa nasambit ng bagay. Sigun kinaptali pabinis ang Market Supervisor for kana MIPU, magkakaigwanin interbensyon ang MIPU siringman ang barangay kana Abilia, Balatas, Igualdad, Lerma, Peña Francia, San Francisco, Santa Cruz,
kabalinaan da barangay kan Triangulo na iyoan parating pipistuhan da kan mga paratsinda gigibon na interbensyon no pag-uurulay sa maabot na pitsa 29 kan bulan kan Agosto 2024. Initangani man na trataron asin pag-ulayan ang magiging pwesto kan mga paratinda para man malikayan na makaabala sa mga aktibidades asin bulos kan mga tao. Dagdag pa man ipabinis, may ordinansang pinagsusunod ang mipo kada pista asin bada syudad digdi sa laog Naga para man sa mga paratsyenda. Asin na base naman sa ordinansa, kantidad na 250 pesos kada square meter ang pigbabayadan kan mga paratinda sa laog kan syudad kan Naga, 10 aldaw kan sa indang paglatag nin paninda sa mga kalye sa mga barangay sa laog kan Naga. Ganansya na naman ang iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nag-aalingasaw ng unyan anda mabatang parong kan sanitary landfill. Mas pang nagtitindi ng unyan ang kaagadan kan mga namamanwan uli man kan mabatang parong na nag-aalisngaw sa basurahan na moderno na pinagkagalantad kan syudad Naga. Dakul na mga residentes na arani sa sanitary landfill kan syudad Naga sa barangay kan San Isidro, pati naman sa Palestina, Pili, Camarines Sur, asin Kadlan ang nagrereklamo kan mabatang alisngaw kan basura sa nasambitan ng pasilidad. Urog na pag-agang amay asin pagkahapon. Sa paliwanag ni Engineer Joel Martin, ang pamayukan Solid Waste Management Office SWMO, dikit na pag-intindi sana ang saindang hagad, ninulit ta dikit na oras sa naman nag-aalisngaw ang mabatang parong, maski ngani dikit na oras na nagbata pa man giraray ang nag-aalisngaw sa nasambit ng basuraan. Paliwanag pa man ni Engineer Martin, pagkakaagang amay asin hapon an oras kan sa indang pagtulod nin basura kaya nag-aalisngaw anda daima aramada asin masabutan na mabatang parong kay ni tulos mandanin da ining pigbubusan nin kimikal para mahali tulos an sarong o mahali tulos an naparong kani dangan da tatahuban da para malinig asin na daima para ana nasambit ng alisngaw katakod kay ni apudan kan mga ini si Alcalde Nelson Ligacion na tanganing maintindihan niya kung ano ada mismong namamatian kan tao kinakaipuan mag-istambay nasambit ng alkalde sa nasambit ng lugar kung pagkaaga asin bada pagkahapon patinbanggi tanganing maparong nyaman an mabatang parong na nagahali mismo sa basura kan Naga. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes, DOL asin DSWD nagsarong pwersa sa pagpapautob kan Public Employment Program sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Daryl Banyas sa detalye. Ang pagsarong pwersa kan DSWD asin man kan Department of Labor and Employment sa pagpautob kan mga programa na mataunin trabaho sa mga disadvantaged workers. Hindi sa Bicol, ini nangyari matapos ang ginibong orientation kan DSWD Bicol sa mga alkalde. Gikan ini sa 7 banwaan kan Camarines Sur, natakot sa pagpautob kan Project Lawa at Binhi. Sa lindong kan proyekto, ang lambang magiging benepisyaryo kay ni, tatawanin pagkakataon na magpartisipar sa mga aktibidad kan Cash for Training, asin man Cash for Work sa laog min 20 dias, na may aldawan ng sweldong base sa nagdadanay na daily minimum wage sa project area. Sa paligipagtabangan kan DOLE, mapabulusan pundo ang sinamit ng proyekto sa lindong kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program kan sinamit ng ahensya. Sigon sa DSWD Bicol, target kan pinagsarong pwersang programa ang nasa 2,700 na mga partner beneficiaries sa nabilabing o nabilabi ning naapektaran ang pagbuhay ninuli sa mga nag-aging kalamidad digdi sa Camarines Sur.
Bawat kayo ning mapakusog ang adapted capabilities kan mga tikapo asin man vulnerable na pamilya sa panahon kan tig-init asin man mapahatan ang epekto kayo ni sa food security asin kakapusan ng tubig dara ka nag-aging El Nino. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong wanted person duman sa parte mismo kanda Banwaan kan Bula Camarines Sur ang nadakop kan mga autoridad. Nakuanan panin siya bu asin bada nina sarong improvise na baril. Ada mga autoridad kanda Banwaan kanda Bula Camarines Sur nagsagibon in manhunt operation laban sa suspek kung saan ini wanted dyan sa Banwaan kanda Bula Camarines Sur. Ginibo ang operasyon kan mga autoridad alas 9:15 nina pagkabanggi kanda Subanggi duman sa Suna 4 barangay kan Balaugan Bula Camarines Sur. Nadakop kan na mga ini unwanted na si alias John Lloyd Balaris Repranda 20 anyos soltero mayo nin trabaho kan barangay kan Lubganda duman sa Banwaan kan Bula Camarines Sur. Bit-bit kan grupo kan mga autoridad ang sarong mandamiento de arresto na pinaga-issue kan na korte asin na iyad igwaning kasong attempted homicide. Ana nasambit na nga suspect sa pagdakop kan mga autoridad sa nasambit na nga kasong attempted homicide. Tinutugutan ini na makapagpiyansa sa kantidad na 36,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Matapos na madakop ang suspect na si Balaris, tulos manda na kinapkapan ini kan mga autoridad sa iyang lawas. Sa pagkapkap kan mga autoridad nakwadigdi ana sarong itselda transparent plastic sachet na may lauga ni na shabu asin nako apamana ang sarong improvised handgun o baril asin sarong liabilisa sa kamay saro pamana na patarum ini nakabugtak sa Chesterfield cigarette kung saan igwanin sarong small brown paper envelope. Ana nasambit na nga mga nako ang ebidensya sa nasabing suspetsado. Kaput ngunyan kan mga miyembros kan PNP mantang ana suspect na dati na nga may kaso sa kamot kan mga autoridad. Yaon ngunyan nakakulong sa ipatura kan pulisya sa Banwaan kan Bula Camarines Sur. Pighalat ang magiging disposisyon kan korte laban sa nasambit ng suspetsado mantang ada mga nakapkapwa na mga ebidensya ada sasangatan na nin kaso ana suspect sa illegal possession of firearms and deadly weapon sharing manda ada pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, wanted person duman sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur arestado na kan mga miyembros kan pulis. Boss Oka Isminda sa detalye. Inagtriumpo ang pagtago-tagukan na sarong wanted duman sa Banwaan ni Lipanan na Camarines Sur matapos na panginutan kan CIDG Camarines Sur ang pag-arestar rigdi kay banan ang 2nd Provincial Mobile Force Company ang PNP Camarines Sur ang kay banan man ang 9th Sub Libmanan Municipal Police Station nagatrabang-tabang tanganing arestaron ang suspect nasarong may alias na Joel, 55 anyos, residente ka na nasampitan ng barangay. Nasampitan ng persona, anigwanin na mandambiento de arresto sa kasong direct assault. Na konsain, ini ang pinagapaluwas ka na korte dyan sa Banwaan ni Libmanan Camarines Sur. Kantidad, 36,000 pesos ang rekomendadong piyansa para sa temporaryong libertad ka nasambitan ng akusado nangunyan yaon sa kustodiya kan CIDG Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Isminda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinanginutan ngunyan kanda tropa kanda CIDG digdi sa laog kanda probinsya kan Camarines Sur sa tabang man kanda tropa kanda Del Gallego Municipal Police Station asin man kan tropa kan Philippine Army anda pagdako pa sa sarunga wanted person duman sa banwaan kanda Del Gallego Camarines Sur anda nasambit na nga suspek pinagadakop kan mga autoridad alas 11 ninda pagkabanggi duman sa barangay kan Bagong Bayan Bagaak Bataan kung sa ina digdi nasambit na nga suspetsado an pinagbisto na si alias Mino 38 anyos kan barangay kan Kabasag Del Gallego Camarines Sur bit-bit kan tropa kan CIDG Camarines Sur sa pagpasiring duman sa Bataan anda mandamiento de aresto na piga paluwas kan korte anda suspect na atubang sa kaso named sexual assault basado yan sa revised penal code kanda 200 o Article 266-A asin na may rekomendadong piyansaan korte sa kantidad na 200,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ang suspect ibabiyahing unyad kan CIDG Camarines Sur pasiring dyan sa Saindang Headquarters sa Concepcion na Pequeña Naga City asin na ini halik pa naman sa parte mismo kanda Bagong Bayan Bagaak Bataan na kung saan duman na aresto sa pagtago-tago anasambit ng sospetsado. Iba pa niya itong detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Nagkaigwa ninda sarong nga vehicular accident kasudma duman sa parte mismo kanda banwaan kanda libmanan na Camarines Sur nangyari ana insidente alas 6:40 na pagkaaga duman sa parte mismo kanda barangay kanda Patung libmanan na Camarines Sur anda chuper na pinaga sasabi iyo si Glinda Mabagat kan huban na Sorsogon kung saan pinagmamaniho kani ada sarong traka pasiring duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay gikan duman sa Cavite. Bigla na lang subuot na nagpreno asin na degdiya na banggaan kan kasunod na motorsiklo na pinagmamaniyuman kan sarong Valentin Perez nasa tamang edad kan panong libmanan Camarines Sur. Anda motorsiklo pagbangga sa truck ini ang nabanggaan man kan bubis liner na pinagmamaniyuman kan sarong Larry Martinez kan San Isidro Iraya Malilipot Albay na nagresulta kan pagkakaipit asin pagkakairido kan driver kan motorsiklo. Ini anda pinagdaraman tulos kan rescue team duman sa Libmanan District Hospital tanganing lapatan nin magkakadigong asistensya medikal. Uya ang pahayag ni Executive Master Sergeant Joey Vinculado kanda Libmanan Municipal Police Station. Vehicular incident sa Kalaban kan Maharlika Highway, particular sa Barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur. Nakonsahin sarong truck wing van. Nakonsahin na sarong puting truck wing van na pigmamaniho ni Glenn Kabubas na taga Huban, Sursugon. Ang truck na iniyo papunta ko na sa Albay, haling Cavite. Habang inipigmamaniho, ang nasabing driver nagbigla iniyong preno asina naging kusa mabanggan man iniyo kan sarong motorsiklo na pigmamaniho man ni Valentin Perez. Taga Barangay Panong Libmanan Camarines Sur nakunsain man ining motorsiklo nabanggaan man kan sa iyang kasunudan na sarong bus na iniyong bobis liner na pigmamaniho ni Larry Martinez
na taga San Isidro Iraya Malilipot Albay na naging resulta man na pagka-injury kay niyong driver kang motorsiklo na nagsapi po siya ng injury asin man po tulos-tulos mang niyong pigdara sa Libmanan District Hospital kang nag-responding MDR RMO personnel. Asin sa ngunyan ang driver kang basyaw na ngunyan sa Libmanan Municipal Police Station asin po base po sa indang initial na pag-urulay magkakaurulay na po sila kasi ang damage po dahil man nga siya damage na maray kaya pag-urulay lang na kan balyo partido. Haros masandwich kan truck asin bus an motorsiklo patin an driver kan motor na si Valentin Perez. Ini nagsapo ninda bari sa iyang lawas asin dinara sa Libmanan District Hospital anda driver kanda bubis sa liner pati naman anda biktima nagkaigwanan ninda initial na pag-uurulay nasasaguton na lang ang bayad sa ospital asin na pagpapairay ka na sambit ng motorsiklo ang driver kan bus iyo ang may sala sa nasambit ng aksidente mantang sangunyan ini nakakulong sa Libmanan Municipal Police Station uya pa ang paayag ni Executive Master Sergeant Joey Vinculado kan Libmanan Municipal Police Station. Haros arog kan sir, haros arog kan pero dahil man siya totally sandwich talaga kasi pagtama kan si motor sa truck nagtanto siya sinagbangga man siya kaniyong paabuto na basa niyaon sa likuran niya. Igo po siya ng injury may bari man po kundi base po sa sa indang initial na urulay maurulay na lang siguro babayadan lang ang damit kaya kami siguro bayadan kasi maigo naman silang inot na urulay sa ngunyan. Pero sa ngunyan po sir ang driver kaning bus ayaw pa po igdios sa mo yung itato. Ang pwedeng pasulong tayo sir, sinagbangga sa motorsiklo. Sa ini sir ini yung truck na nasa inutan niya, nagkaptay ning full brake kasi igwa man kayang sarong van na sasakyan, sarong sasakyan na nagsiko sa pawala. Kaya ini yung bus, ini yung truck, nag-apply siya ng full brake. Nagkataon man na ini yung motorsiklo nagtama duman sa truck. Asin man ini yung motorsiklo man tinama na kan nasabing bus na yaon sa likuran. Kaya pa rin po sir ang may sala. Nagtama po siya duman sa truck. Ang unya na simpre nagulanto siya, tinama siya kan nasabing bus. Entros tanto sa initial na urulay sagot na kang kompanya kan bus ang gabus nagastos asin mayo na nin plano na magsangat nin kaso ang biktima laban na sa tsuper ka na bubis liner and nasambi ng driver ka na truck pati naman ini anda tulos-tulos manda na pinaga-release ka na Libmanan MPEs ulit ini anda piga bunggo ka na motorsiklo kaya mayo manda ininin pananagutan. Uyan parte kan pahayag ni Executive Master Sergeant Joey Vinculado kan Libmanan MPS. Yes, igual na po na sinasir initial na urulay na babayadan lang siguro ini yung biktima na nagsuffer ng injury. Sa sendang initial sir, garuma naman plano magtampaan ng kaso. Kaya maurulay lang. Yes po, pinabanti na sir kasi mama po itong liability dahil siya nga ang binangga kaniyong ito na po sir maano sir kasi may mga panggaan man siya ning van kaya nagpreno siya. Ang ano pa po dyan sir, dapat na kitang nasa uriyan, medyo alerto kita sa tuyang sinusundan kasi anytime talaga sir, pwede yan magpreno. Kaya nga nigwa kitang inaapod na keep distance. Kaya i-maintain ta distance siya sa tuyang sinusundan na sasakyan. Tangarig, sa biriglaan man na preno, may preparasyon pa kita para man mag-apply man kita ng preno. Partiyan kanda mga pahayag kanda tagapagtaram kanda Philippine National Police Libmanan na si Joey Vinculado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ang taripa sa kuryente kan kaso rekodol sa ngunya na bulan kan Agosto malangkaw na naman
piga luwas ng unyada kana kaso rikudosa sa paagi ni Renier Bukay tagapagtaram kan kooperatiba kan kaso rikudosa na malangkaw na naman ang singil sa taripa kan kuryente para mada sa bulan kan Agosto kung sa ina luminangkaw da ini na nagkapira nga sentabos sigun sa pahayag ni Renier Bukay anda residential magiging 12 pesos 91 centavos ang kada kilowatt hour mantang sa low voltage 11 pesos 83.38 centavos ang kada kilowatt hour sa high voltage egwanin 10 pesos 9.94 68 centavos ang kada kilowatt hour ianda ada nasambit na nga paglangkaw kan na kuryente mareresebi sa bill para sa bulan kan Agosto kan mga miyembros konsumidor o yan parte kan mga pahayag na yan ni Renier Bukay kan kaso Rekudos. Apo, yan. Balikan ta po kung nasa nakaagat pong bulan ng July na tarifa sa kuryente na nasa 12 pesos, 0.2728 centavos sa residential. Kung yan pong August, 12 pesos, 0.7091. Gusto sabihin nun po, igwa kita ng 43 centavos na siglang tao, no? 43 centavos. Sa low voltage, sa nakaagat pong July na nasa 11 pesos, 0.3975. Kung yan po, 11 pesos, 0.8338 centavos, may 43 pesos man yan na aumento. And high voltage ang nakaaging July, 10 pesos, 0.65, 11. Ngunyan po, 10 pesos, 0.9168 centavos. Nasa 39 centavos po, biglang ka sa high voltage Mientras tanto, pigpaliwanag pa man ni Bukay nasa residential and mga konsumidor and makonsumo nin sanggatos na kilowatt hour kada bulan times 45 centavos ana langkaw sa babayadan sa kuryente 43 pesos ana inilangkaw kani kung kukonsumo ni 200 kilowatt hour 86 pesos ana inilangkaw anda sanggatos kilowatts hour times 12, 1,200 pesos ang babayadan kan konsumidor ngunya na bulan kan Agosto kung ika nagkonsumo ni na aabuton sa sanggatos na kilowatt hours sigurado na ang 1,200 pesos ang sa imong babayadan sa bulan kan Agosto. O yan paliwanag ni Renier Bukay kan kaso Rekudos. Para mag-get ko kita ng idea, Tabi, ito pong mga konsumidores sa residential na nagkukonsumo ng 100 kilowatt hour kada bulan. I-times ka po ining 43 centavos. Gusto sabihin po, naglangkaw ang resulta kayan. Nilangkaw po sa konsumo ta. Kung nagkukonsumo kita ng 100, ang nilangkaw sa babayadan ta, nasa 43 pesos. Ano po, yung nagkukonsumo ng 100 kilowatt hour kada bulan na residential consumer, nasa 43 pesos. Kung nagkonsumo kita ng 200, i-times mo lang po ng 43 sa duwa, di more or less nasa 86 biglang kauta sinagkonsumong 200. Para mag-ikaw kita ng idea, ang 100 kilowatt hour po, ita-times pa yan sa 12, sa rate nun yan, more or less nasa 1,200. Yan, ang katuyang babayadan kaya. Mientras tanto, magkakaigwanin na maiwasan asin 12 oras na power interruption ang mamamati sa aga Agosto 22 o 23 sa 2024 magkakaigwanin maiwasan na power interruption o kawaran ng kuryente ninuli kan gigibuon na pagmantener kan National Grid Corporation of the Philippines NGCP sa Agosto 23 o sa aga poon alas 6 nin aga sa gudnang alas 6 nin pagkabanggi ang mga apektadong lugar iyo ang mga minasulod sa Naga City apwara sa parte kan Piña Francia San Felipe partiman kan MT Villanueva Avenue Bagong Bayan Sur Bagong Bayan Norte parte kan Calawag Kapilian Peloville Hacuba Calle 13 Mulabi Orban Kiburaka Villa Karangaan Villa Francia Villa
Homes Ateneo Avenue, P. Santos, UNC Santa Cruz, Arana Barlinda, Naga Cathedral, Dimasalang, PNP Arana, Old GSIS, Imol, P. Burgos Peña Francia Avenue, San Francisco, Partikan San Felipe, Asinbanda Pacul, Abida Subdivision, Orban Pacul, Chito Madrigal Subdivision, Villa Vista, Asinda, Dika North, kabali naman ada barangay kana Balatas, digdi sa laog kana siyudad kana Naga, ada parte mismo kanda banwaan kana Milaor, ada munisipyo kana Minalabak, sa parte kan barangay kan Manapaw, Matauro, Katanusan, Sagrada Pamilya, Baliwag Viejo, San Jose, Gadap, Asinda Manda, sa parte mismo kana Bingkay, an parte kan pili magkakaigwaman kanda brownout, iyan dyan sa Palestina, Kadlana, San Jose, Karoyruyan na asinman sa barangay kan Tinangis, 12 oras an brownout sa aga na mapon alas 6 nin pagkaaga sa gudnang alas 6 nin pagkabanggi. Uya si Renier Bukay. Inatras ninda dahil inabanti mambaga si holiday. Ano nga nang dire-diretso ang long weekend ta, ginibo na nindang Friday. At least si gusto mag Ramoin man. Mag long weekend ng Sabado, mayong kuryente. Kaya Biyernes na ginibo ninda para at least makapahingalo man daaning diretso. 6 to 6 po. Pareho mang girare. Ang nahira lang si date inabanti lang ninda ning Sarong Aldao. Si Renier Bukay ang tagapagtaram kan Kooperatiba kan Caso Rico Dos. Mga tugang iyan ang mga barata alas 7. Nakaibaran niya ito sa pagpaabot kan mga barata iyaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos po kan sa pong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugod ang biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.